Guys, welcome back to my channel. Today, i-share ko sa inyo yung aming recent activity nitong holiday. Nagkaroon ng long weekend kasi holiday. So we decided na mag-camping kami sa Tanay with our friends. So as usual, nag-prepare tayo ng ating mga camping gears at kailangan magkasya dito sa ating truck bed. So ikinabit ko ulit yung aking nabili na parang slim rack para doon ko ilagay yung additional tour boxes kasi hindi na talaga siya kasya dito sa aking truck bed. So para kang nagte-tetris dito sa iyong truck bed, dapat i-memorize mo kung saan mo inilagay yung mga camping gears mo. So kapag ka nag-camp out ka, alam mo ulit kung saan mo ilalagay. Yan, kompleto na ako. Meron akong solar panel, meron akong water jug, meron akong cooler, meron akong tent, mga chairs, tables, cooking gears at iba pa. So, maaga kaming umalis ng bahay at kailangan naming mag-meet doon sa Cafe Una. Ito yung nasa Marcos Highway papunta dito sa Marilake. So, plano namin doon mag-meet at mag-breakfast muna bago tumuloy doon sa Tanay Rizal. Pag nagka-camping kami, maaga kaming umaalis para hindi kami abutan ng init kapag magse-set up na kami ng aming mga tent. Pinakamadali kasing puntahan itong Tanay Rizal kasi malapit lang sa Metro Manila at marami ditong magkakalapit na mga camping sites. Yun nga lang, dadaan ka dito sa Marilake Highway. Dito medyo dapat alert ka kasi marami dito mga nagmumotor. Maraming kamote dito kaya takaw sa aksidente. Kaya iba yung pag-iingat kapag pupunta ka dito. Kasi nakakatakot yung mga nagmumotor, ang bibilis nila. So, dapat alert ka kasi minsan, bigla na lang nawawala sila sa linya at sasalubungin ka. At doon nagkakaroon ng aksidente. Pero kahit hindi mo kasalanan, kapag ka nadisgrasya yung nagmumotor na bumangga sa'yo, may pananagutan ka pa rin. So, kailangan dito, defensive driving ka. Okay. After a while, nakarating na kami dito sa Cafe Una along Marilake Highway. Malapit lang ito doon sa Shell Boso-Boso na usual na doon nagmi-meet up yung mga pumupunta ng Tanay. Mas maganda dito sa Cafe Una kasi hindi masyadong maraming tao at saka merong parking. So, dito kami magbe-breakfast. Okay, nagpark na tayo at maya-maya, unti-unti nang nagdatingan yung mga kasama natin. So, ito yung mga kasamahan natin. Iba't iba yung setup nila. Karamihan, hindi na naka-stock tires and mags. Yun kasi ang unang pinapalitan kapag meron kang Ranger Raptor. Katulad nitong White Ranger Raptor na ito, naka-big brake kit siya. Naka-V6 siya na naka-tune. I think almost umabot ng 500 horsepower nung na-tune yung engine niya. Sleeper itong setup niya, ang tuli nito. At ito naman yung mga setups ng mga kasama natin. Mostly naka 17-inch na mag sila at naka 35s na tires. Bagay kasi yung 35 sa Ranger Raptor. Magkabit ka lang ng springs na may 2-inch lip, tamang-tama yan sa 35s na tires. Then kwentuhan bago umalis. At pagkatapos naming mag-breakfast, nag-drive na kami papunta doon sa campsite. Ang pupuntahan nga pala namin is yung UCM Country Club. Ito yung riverside campsite sa Tanay Rizal. So we will camp for 3 days and 2 nights. Normally kasi kapag camping, dapat at least mga 2 nights para sulit naman dun sa setup mo. Kasi mahirap din mag-setup ng tent. Kung overnight ka lang, pagod na pagod ka kasi magse-set up ka ng tent, then magbabaklas ka kinabukasan. Parang hindi sulit. Kaya ang recommendation is at least 2 nights. Mas maganda kung 3 nights. Maganda rin kung pick up ang dala mo kasi marami kang mailalagay doon sa truck bed. Gaya nitong sa harap natin, yung extra boxes niya nandun na sa ibabaw kasi hindi nakasya doon sa truck bed. After a while, dumating na tayo dito sa may intersection where we have to turn left para makapasok doon sa campsite. At bago ka makapasok, kailangan mo magbayad ng 50 pesos kada vehicle. Yung road papasok is maliit lang, salubungan lang siya. Sementado yung road, so kayang-kaya kahit ng sedan.
Pero meron ding portion na rough road. Siguro mga 2.5 kilometers yon. And then meron din kaming dinaanang isang river crossing na mababaw lang naman. So after nung river crossing, mga 500 meters na lang, narating na namin yung UCM Country Club. Meron siyang gate at may bakod yung property. Malawak yung campsite at pwede rin kayong mag-rent ng mga ATVs. They are renting them on per hour basis. After our registration, pumunta na kami doon sa aming camping area. So after selecting our spot, naglagay na kami ng aming mga tents. Medyo mainit ngayon kasi summer, so kailangan yung tent mo at least merong shade sa ilalim ng puno. Pero yung spot namin, walang masyadong shade kaya medyo mainit. Yung sa kabilang side, maraming puno, mas malilim. Pero may mga nauna na sa amin. Sabi nung caretaker no mga early January, medyo green pa daw yung grass dito. Pero ngayon, natuyo na yung grass, kaya kulay brown na yung lupa. So, ganito yung iba't ibang setup ng mga kasama namin. Merong naka-air tent, meron ding naka-black dog, at karamihan naka-nature hike na tent. Sa camping kasi madaming mga variations ng tent na pwede mong bilihin. O depende sa needs mo kung ilang number of persons, o kung gusto mo yung manual o kaya automatic para madaling mag-setup, o kaya yung RTT na nakamount na sa truck bed mo yung tent. Pag ganon, madali yung setup mo, mabilis lang. Pero syempre, depende rin yan sa budget mo. Yung iba gusto aesthetics yung dating, maganda. Yung iba naman gusto simple setup lang. At the end of the day, kung saan ka masaya at kung gaano lang ang kaya ng budget mo, yun ang sundin mo. So, pagkatapos naming mag-setup, nag-rest ng konti, and then we look forward dun sa dinner. Kasi sa gabi, magsasama-sama kami for a group dinner. So, yung first night namin, yung dinner, nag-share kami ng food. So, kanya-kanyang luto. So, pinag-usapan namin kung ano yung lulutuin namin para hindi magdoble yung dala. Masaya yung ganitong activity kasi nakakapag-interact kayo sa inyong mga kasamang mga campers. Pag breakfast naman at saka lunch, kanya-kanya kasi yung iba tanghali ng gumising. Kaya mas maganda kung sa dinner kayo magsama-sama. So, yan normally ang ginagawa namin kapag nagka-camping kami. Kapag dinner, sama-sama. Meron din kaming kasama na umuwi din ng gabi kasi meron siyang lakad. So, tinulungan natin mag-ayos ng kanyang gamit para magkasya doon sa kanyang truck bed. After dinner, syempre, kwentuhan at kaunting inuman. Normally kasi kapag ka-camping, dapat quiet night na pag 10 p.m. Kasi pwede kang makaistorbo sa ibang mga campers kung maingay kayo. So, ang ginagawa namin, ipinapa-reserve namin yung buong camping site. Para exclusive lang sa amin, para we can do our activities na walang magrereklamo. On the second day, may kanya-kanyang activities na ginawa. Merong naligo sa ilog, merong nag-rent ng ATV para mamasyal, at yung iba naman naglaro. And then on the second night, ganun din ang ginawa namin. Nag-share din kami ng dinner. So this time, iba't ibang putahe naman ang aming niluto. Yan is based dun sa assigned menu for the day. At syempre, ito yung pinaka-highlight. So talagang umaatikabong kwentuhan ang nangyayari kapag ganitong dinner. At dito mo rin ma-rediscover kung sino yung magaling magluto. And then after dinner, nag-distribute kami ng souvenir badge sa activity. So every activity, meron kaming souvenir badge sa mga participants. Everyone enjoyed the 2 nights and we appreciate your presence and spending time with us. Okay? So with that, you'll get a badge again. So again, every event will have a badge. So pwede nyo dikit yan doon sa likuran nyo. So this like yun naman yung sino Boy Scout dito. Diba may each jamboree, you get a so yun. So, bigyan ko na si Charles. Sir Levy!
Thank you. Dapat sa Baguio, meron, Brother Daily, dapat sa Baguio. Meron. Meron. Magnetic yan. Magnetic yan. Lagay niyo. The idea here is at the end of the year, titingnan natin kung sinong may pinakamadaming naipon na badge. Thank Ako you. po. Ganda, ganda. Sa akin. Nakakabit yun sa amin. Alright. Again, thank you guys. Pwede ba isang layan? Ay, orange kasi nag-design eh. Oo, dapat iting din naman, no, Brother Christian? Si Brother Christian. Deblock. And then on the third day after breakfast, nag-break camp na kami. So ito yung medyo challenging yung magligpit ng camping gears. Kasi ang check-out normally is 12 noon. So kailangan mo magligpit before 12 noon. Medyo mahirap din yung magligpit kasi kailangan maayos din para magkasya sa sasakyan mo yung mga gamit mo. Kasi kapag hindi maayos, hindi siya magkakasya. Diyan minsan nag-aaway ang mga mag-asawa, pero masaya naman. So after naming magligpit, nihanda na namin yung aming sasakyan para lumabas na ng camp. So habang hinihintay namin yung iba namin mga kasama na hindi pa tapos magligpit, tumambay muna kami dito sa pinaka-pavilion nila. Yung iba naglaro muna at tinesting yung power ng V6 na gasoline na Raptor. Overall, masaya naman yung experience. Nag-enjoy ang lahat. Medyo mainit nga lang, kaya ang ginawa ng iba, naligo dun sa ilog. Mas maganda siguro mag-camp dito kapag yung malamig yung panahon. Pero kapag summer, talagang challenge yung init. Kaya mas maganda kung malamig ang panahon. So after matapos mag-picture taking na ang lahat, nagpaalam na kami at nag-picture taking. Masaya yung ganitong activity at uulitin uli namin. Makakaroon uli kami ng another camping activity sa Baguio City naman. And then lumabas na kami ng camping area para mag-lunch. Napagkasundoan namin na doon mag-lunch sa Tanay Highlands. Isa yun sa magandang restaurant dito sa Tanay. On the way back, dumaan uli kami doon sa rough road at saka doon sa river crossing. By this time, almost 12 na, so medyo mainit na. Pag ganitong summer, mababaw lang yung tubig sa river. Pero pag tag-ulan, tumataas siya ng konti. Pero kaya naman ng mga 4x4. So sa ganitong mga road conditions, mas safe ka pagka dala mo is yung mga 4x4 na pickup trucks. Kasi mas mataas yung ground clearance nila at saka naka 4x4 ka. So, iwas balahaw. After a while, nakalabas na din kami ng rough road. Tapos, bumalik na kami doon sa Marilaki Highway. And then, nakarating na kami dito sa Tanay Highlands at dito kami nag-lunch. Pag ganitong lunchtime, punong-puno yung Tanay Highlands. Meron silang parking space doon sa loob. And since madaming mga customers, hindi na kami na-accommodate ng parking doon sa loob. So, dito na lang kami nag-park sa labas. So, after lunch, umuwi na kami. Another day, another camping trip. Pagod pero masaya. And we look forward to another camping trip in Baguio this June. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!